Kumusta mga kaistoryador? Welcome sa Bulong ng Nakaraan, kung saan ibubunyag natin ang mga kapanapanabik na kwento at alamat na ibinahagi ni Lolo Juan. Mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tiyak na magpapabilis ng tibok ng inyong puso. Ang mapagbigay na puno. Sa tuktok ng isang burol, may isang malaking punong kahoy na tinawag nilang lunti. Araw-araw, banibisita siya ng isang batang lalaki na laging masaya at masiglang naglalaro. Palaging umaakyat si Mateo sa kanyang mga sanga, nagtatago sa lilim nito, at nagtatawanan habang naglalaro. Para kay Mateo, si Lunti ay higit pa sa isang puno, siya ay kaibigan, comfortable at tahanan. Ngunit isang araw, malungkot si Lunti. Hindi dumating si Mateo. Maraming araw ang lumipas at nanatili siyang nag-iisa sa burol. Iniisip kung ano ang nangyari sa batang dati palaging kasama niya. Isang araw, muling dumating si Mateo. Ngunit hindi na siya ang batang masigla at masayahin na dati. Siya ay medyo seryoso, dala ang hinanakit sa puso. Kailangan ko ng pera para sa pamilya ko, sabi ni Mateo. Paano ako makakatulong? Ngumiti si Lunti ng mahinahon. Kunin mo ang mga matamis kong bunga. Ibigay mo ito sa mga tao sa bayan at makakatanggap ka ng pera. Masaya si Mateo habang nilalapitan ang mga tao at nagbebenta. Sa tulong ni Lunti, natulungan niya ang kanyang pamilya. Lumipas ang panahon, muling bumalik si Mateo sa burol, ngunit mas matanda na siya. Malungkot siya dahil nasira ng bagyo ang kanilang bahay. Nakita ni Lunti ang lungkot sa mga mata ng kaibigan. Kunin mo ang aking mga sanga, sabi ng puno. Gamitin mo ito para itayo muli ang iyong tahanan. Ginamit ni Mateo ang mga matitibay na sanga ni Lunti at itinayo muli ang kanilang bahay, na mas matibay kaysa dati. Lumipas pa ang maraming taon. Bumalik si Mateo na ngayon ay matandang lalaki. Kasama niya ang isang kaibigan na nalungkot dahil naulila sa asawa at nais maglakbay sa malayong lugar upang maghilom. Hindi na ako makapagbibigay ng bunga o sanga, sabi ni Lunti, ngunit maaari mong gamitin ang aking katawan. Putulin mo ako at gawing bangka para makatulong sa paglalakbay ng iyong kaibigan. Tinanggap ni Mateo ang alok ng puno. Ginawa nilang bangka ang katawan ni Lunti. Isang huling handog ng kanyang mapagbigay na puso. Ngunit habang tumatagal, ang mga gubat sa paanan ng burol ay naging kalbo na dulot ng mga bahay at kalsada. Nananatili si Lunti sa burol, naghihintay sa pagbabalik ng kanyang mga kaibigan. Nang dumating si Mateo, matandang-matanda na siya. Ang kanyang buhok ay puti na, ang kanyang mga mata ay puno ng alaala, at ramdam na ramdam ang pagod sa bawat kilos niya. Nakaupo siya sa tabi ng punong si Lunti, na simula noon ay naging tigang na ugat na lang, payat at halos humihina. Tahimik silang nagtinginan. Wala na akong maibigay sa'yo, Mateo, malumanay ang sabi ni Lunti. Wala na akong bunga, wala nang sanga para akyatan, at wala na akong katawan para yakapin. Tumango si Mateo at ngumiti ng bahagya. Ayokong humiling ng bunga, sinabi niya. Wala na akong ngipin para ngumunguya. Tumingin siya sa tigang na ugat ng puno at sinabing, hindi ko na kaya ang sanga mo. Masakit na ang tuhod ko para umakyat. Ngumiti si Lunti, ngunit may lungkot na nadarama. At wala na akong katawan na mahawakan mo, ani niya. Ngunit tumigil si Mateo sandali, at sa mahinang tinig ay sinabi, hindi ko na kaya ang yakap mo dahil mahina na ang mga braso ko. Pero ang gusto ko lang ay makasama ka, Lunti. Makaupo rito sa tabi mo, kahit para lang maramdaman na kasama kita. Tahimik silang nanatili sa ilalim ng lumulubog na araw. Sa kabila ng panahon at pagod ng katawan, nanatili ang kanilang samahan, walang hanggan, matatag, at tapat. Pag-ibig at pagkakaibigang hindi kayang kalimutan ng panahon. Wakas. Thanks for listening Lolo Juan Stories.